victorious evening po sa bawat sa atin. Yan po at welcome back po sa ating Global Harvest Goshen Ministry podcast. Ano po at sa ating pong pagsisimula, let us just relax in the presence of the Lord and let us lift up our hearts before the Lord through our praise and worship. Pasalamatan natin ang Diyos at purihin natin ang Diyos sa mga pagpupuri at pag-awit. Samahan po ninyo po ako na dalhin natin sa trono ng Diyos ang ating mga puso, pamagitan ng ating pagsamba at pagpupuri at pagpasalamat po sa Kanya. Hallelujah. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo at maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo
purihin po ang Diyos. Purihin po ang Diyos. Sa awitin po na yan, ikaw lamang ay ipinapahayag natin sa ating Diyos na siya po ay mabuti sa ating mga buhay, tapat. At kaya po marapat lamang po na sa kanyang kabutihan at katapatan po sa bawat sa atin ay naghahayag ng pinakamataas na ating pagpupuri, pagsamba at pasalamat sa Kanya. So again, magandang gabi po sa ating lahat. A blessed evening at blessed, joyful and victorious evening po sa bawat sa atin. So again po, welcome and welcome back po ulit sa ating podcast series, our final episode about our Hope for the Nation series. So ito po yung final episode po natin. Sa nakaraang episodes po ay pinag-usapan natin kung paano ang righteousness exalts a nation, at paano rin po yung sin brings shame and destruction. So ngayon naman po, ngayong gabi, sabi ko nga po, this is the final episode ng ating Hope for the Nation series. Let's talk about our personal role, ano bang ating mga role, bilang mga nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Ang sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, you are the light of the world, so let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So yan po yung ating anchor text dito po sa ating pag-uusapang final episode ng ating Hope for the Nation series. Be the light, yun po yung ating pong pag-usapan. Be the light, how can we impact the nation? So tanong ko po sa inyo, sabi ko nga po, sa dami ng ating pong nararanasang mga issue, problema ng ating buhay, ng ating iglesia, maging ng ating mga personal na buhay, at ganun din po ang ating bansa. Sabi nga natin talagang kitang-kita ang mga corruption, cycles of corruption, division, poverty. Ano kaya ang role? Natanong mo na ba? Sa dami ng mga issue pinag-uusapan, okay lang ba na pag-usapan yan? Okay lang ba na tayo mag-comment, mag-basher o mag-follower sa ating mga naririnig? O ano kaya ang binibigay na pagkakataon ng bawat sa ating Pilipino sa gitna ng karanasan ng ating bansa? Ano kaya po ang ating magiging role, bilang, sabi ko nga po, bilang mga nagmamahal sa ating bansang Pilipinas? Alam nyo po, madali kasing isipin na wala tayong magagawa. Sino ba naman ako? Siguro, pastor, anong role ko dyan? Ganito lang ako, ganyan ako. Wala akong pwedeng magawa o may contribute para po sa sinasabi na transformation ng ating bansa. Hindi po. Iba po ang sabi ni Jesus, di po ba, sa ating anchor text sa Matthew 5:14, you are the light of the world, a city on a hill cannot be hidden. So ikaw yun, itong Matthew 5:14 ay hindi lang tumatalakay ito sa usaping mga disipulo ng ating Panginoon during that time, itong sunulat ng ating Panginoon sa Matthew 5:14 to 16 is not only for the disciples or for the people at that time, ito po ay para din po sa atin, tayo na nagmamahal, nagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas. So kapatid, kaibigan, kababayan, ulitin ko, you are the light of the world, a city on a hill cannot be hidden. So ibig pong sabihin, mga kapatid, mga kababayan, kaibigan, kahit maliit lang ang liwanag o role na maaaring ibinibigay po natin. Sabi nga natin, kapag nag-shine ka po sa gitna ng dilim, makikita po ng tao ang pagkakaiba. At kapag lahat po ng Christians o tayo po ng mga nagmamahal sa bayang Pilipinas ay sabay-sabay na nagniningning, masisira po ang gawa ng kaaway, ang kadiliman. At makikita po ang pagkilos po ng Diyos
sa pamagitan po ng bawat isa po sa atin. Kaya po sa episode po na ito, in our final episode ng ating Hope for the Nation series, pag-uusapan natin paano ba tayo, ikaw at ako, kababayan, no, pwedeng maging ilaw at asin na may tunay na impact sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating paligid, sa ating komunidad, sa ating pong iglesia, at maging sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas. So number 1, una po, light shines by living differently. Yan po yung una, no? Light shines by living differently. Ang ilaw po, alam nyo kapatid, kaibigan, kababayan, ang ilaw po hindi pwedeng itago. Di ba? Natural itong makikita. Kahit ilagay mo pa yan sa ilalim ng upuan o tago mo man, makikita pa rin ang kunting liwanag nito na magniningning, no? Natural itong makikita. Ibig mo sabihin, ganun din tayo, no? Bilang mga Christians o mga nagmamalasakit po sa ating bansang Pilipinas. Kung ang lahat ay sumusunod sa pattern ng mundo, cheating, lying, corruption, dapat tayo po ay magpakita ng ibang lifestyle. Sabi nga natin, huwag tayong makiayon, huwag tayong makisawsaw, huwag tayong mamuhay sang-ayon sa gawa ng lifestyle ng ating kultura. Ibig sabihin po, no, sa school, trabaho, o kahit sa bahay lang o social media, makikita po ang difference, no, sa ating buhay. Honesty, kahit mahirap po ito, kindness, kahit hindi uso, integrity, kahit wala nakatingin, doon nagsashine ang ilaw natin, hindi po sa pagiging perfect, kundi po sa consistent na pamumuhay po ayon po sa salita ng Diyos. So kapag iba ang standards natin, mga kapatid, kaibigan, mga minamahal, kapag iba ang standards natin, hindi para mag-judge ng iba, kundi para ipakita po na may mas magandang way to live, at iyon ay ang way ni Jesus. So sometimes people, nalulungkot tayo, nasasaktan tayo because people judge us, no? Tinitignan tayo at kung ano tayo, no? At sila ay tumitingin sangayon sa kanilang pagtining at pagtanaw sa ating buhay. And sometimes, no, tayo ay nalulungkot, even our own family, kaibigan, mga kilala, relatives man sa buhay, minsan tinitignan tayo na very different way, and they will judge us at according doon sa kanilang pagtingin. Pero sabi ko nga po, let shines by living differently. Alright? So hindi natin makokontrol ang mga sinasabi, iniisip, at aksyon ng mga tao regarding us, sa ating buhay, sa ating pamumuhay. Ang tao ganyan, mas mabilis maghusga, no, kaysa umintindi. Okay, so ibig sabihin po, no, kapag ibang standards natin, hindi para mag-judge ng iba, kundi para ipakita po na may mas magandang way to live, at iyon po ay ang way ni Jesus. Amen? Alright, so parang kandila, no? As I illustrate this point 1, no, light shines by living differently. Parang kandila sa madilim po na kwarto, di po ba? Kahit maliit lang, halata agad kasi naiiba po siya sa paligid. Hindi kailangan na maging sobrang laki, ng liwanag para mapansin, no? Kailangan lang naiiba siya po sa dilim. So ibig sabihin po, ganun din tayo bilang Christians, no? Bilang mananampalataya. Kapag lahat nagkakapi o nangungopya sa exam, pero pinili mong maging honest, makapansin ka. No? Kahit lahat nagchichismis, pinagchichismisan ka, pero pinili mong manahimik o mag-speak ng encouragement, iba ka, di ba? Hindi kailangang loud and showy ang buhay mo para ipakita mo na iba ka. Ayun na po ang kapatid, kaibigan, ang pagiging different sa lifestyle pa lang po ay sapat para makita po ang ilaw ng Diyos sa buhay mo at sa buhay natin. Amen? So, dito po sa ating bansang Pilipinas, alam niyo po yun,
Common na yung mga small compromises like pagkuha ng suki discount sa jeep kahit kulang ang bayad, pagdadaya sa exam kahit lahat naman gumagawa, o pagdadala ng office supplies pauwi kahit benefit daw. Para bang normal na, no? Kasi ginagawa po ng karamihan. Pero kapag isang Christian ang pumili na maging tapat, magbayad ng tama, mag-aral ng mabuti imbes na mandaya, o hindi mag-take advantage sa resources ng office, nagiging iba po siya. Pwedeng maliit lang sa tingin po ng iba, pero kaibigan, kapatid, kababayan, malaking testimony na ito. Nakikita po ng tao na iba ka, at doon nagsashine ang ilaw ni Kristo sa buhay mo. Amen? So, ano ang application natin dito? Light shines by living differently. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, kung gusto po nating maging ilaw, sa ating pamilya, sa ating paligid, sa ating komunidad, sa ating barangay, sa ating iglesia, at maging sa ating bansa, kailangan makikita sa lifestyle natin ang difference. Okay? Hindi sapat po na Christian lang tayo by name. Okay? Christian is only a title. Dapat nakikita po sa actions ng ating buhay. So, start small, maging honest. Diba, sa estudyante, sa exams, kahit mahirap, maging fair sa business, kahit may chance mag-take advantage, at maging respectful and humble, sa ating pong mga social media, kahit toxic po ang iba. May mga taong toxic. Lalo ngayon, makikita mo, puro basher ang social media. Basher dito, basher doon. Wala namang dahilan. So, huwag kang magla-like. Mamaya, wala namang basis yung mga kino-comment doon. So, maging respectful, okay, sa ating social media. Kahit po toxic ang situation. Kapag pinili mong mamuhay ng iba sa pattern po ng mundo, kapatid, kaibigan, kababayan, nakikita ng tao ang light of Christ sa iyo. Di ba? Sa tandaan, ang liwanag po ay hindi para itago, kundi para ipakita. Kaya huwag kang matakot mamuhay ng tama at iba. Dahil po sa pagiging different or iba, nagiging visible po ang ilaw ni Jesus sa buhay mo. Amen? So, pangalawa, light brings hope in darkness. Okay? Light brings hope in darkness. Kapag madilim, minsan nakakatakot at nakaka-discourage. Kaya itong dilim ay isang larawan po ng mga bagay na hindi mabuti. Pag sinabi nating darkness in the Bible context, it represents sin, it represents evil, it represents shame, So, kapag madilim, minsan nakakatakot at nakaka-discourage. Tama po? Pero sapat lang na may isang ilaw para magkaroon po ng pag-asa. Lalo po ngayon sa situation natin sa bansa, parang talagang lugmok na lugmok ang bansa natin. Discouraged ka, nagagalit ka, nakukonfuse ka na. So, mixed feeling po tayo ngayon, dahil sa nangyayari po sa ating bansa na tinatawag na nasa madilim na kalalagayan. Maging ilaw pa rin tayo. Piliin nating maging ilaw para magkaroon po ng pag-asa. Ganon din po tayo bilang mga Christians, bilang mga taong nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Tinawag po tayo para magdala ng hope sa mga tao na nasa gitna ng discouragement, confusion, at kasalanan. So, alam niyo po, sa panahon po ngayon na talagang nakikita natin ang cycle of corruption, broken families, depression, and even immorality, dapat tayo ang source ng liwanag. Amen? Dapat tayo po ang magdala, tayo po ang magpakita, tayo po ang manindigan ng source ng liwanag. Hindi po tayo tinawag para makisabay po sa dilim, kundi para po magdala ng encouragement, truth of love of Jesus Christ sa ating pong buhay po.
Kaya bawat act of kindness, no po, bawat prayer at bawat stand for truth, nagiging spark of hope ito sa gitna ng dilim. At kapag lahat ng Christians, alam mo yon, kapatid, kaibigan, kababayan, kapag lahat ng Christians o ang buong Pilipinas, no, bansang Pilipinas, mga Pilipino nagniningning sa liwanag ni Kristo, lalong nagiging maliwanag ang pag-asa po para po sa ating bansang Pilipinas, no po. Light brings hope in darkness, no? Isipin mo na lang, okay? Brown out sa buong barangay sa gabi, ang dilim, tahimik at parang nakakatakot, pero biglang may isang bahay, ano, na may sindi pa ring kandila o flashlight, di ba? Kahit maliit lang liwanag, nagiging comfort ito po sa iba, kapitbahay, ibig sabihin hindi sila nag-iisa. So, alam nyo, ganun din tayo bilang mga Christians at mga taong nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Kapag ang mundo ay nasa dilim ng discouragement, nasa dilim ng corruption, nasa dilim ng greed, at nasa dilim ng kasalanan, kahit maliit na kindness o prayer na galing sa atin, di ba? Nagdadala ito ng hope. Yung simpleng pag-comfort sa taong broken o pagtulong sa nangailangan, alam nyo, nagiging ilaw ka. Nagiging ilaw tayo na nagsasabi, hindi pa tapos, may pag-asa kay Jesus. Amen? So, yan po ang ating declaration. Sabihin po natin everyday, hindi pa tapos si Lord sa bansang Pilipinas, sa aking pamilya, sa aking negosyo, sa aking pag-aaral, sa aking mga pangarap. May pag-asa kay Jesus. Amen? So, tingnan po natin, light brings hope in darkness. Naalala niyo po ba noong pandemic? Ang daming tao na wala ng trabaho, nagkasakit, at nag-struggle emotionally. Kaya, ang dilim na po ng panahon na yon during pandemic para sa ating bansa. No? Pero maraming Christians ang naging ilaw sa gitna ng sitwasyon. At maaring ikaw yon, congratulations. Yung iba nagbigay ng relief goods, kahit konti lang ang meron sila. Yung iba nag-volunteer sa front lines, at yung iba nag-offer ng prayer at encouragement online. Wow. Kahit simple lang po na action, sabi ko nga po, nagdadala ito ng hope sa mga tao na halos mawalan na ng pag-asa. Ipinakita nito na may Diyos na nagmamahal at may reason para lumaban. Ganon din po ang pagiging ilaw, kapatid, kaibigan, kababayan. Hindi kailangang malaki o bongga. Basta consistent po na magdala ng liwanag sa gitna ng dilim sa ating bansa, sa ating paligid, sa ating pamilya, kahit sa ating iglesia, kahit na po ano ang maaaring mangyari sa ating buhay. Magdala pa rin tayo, no, ng liwanag ni Kristo sa lahat ng panahon at pagkakataon po ng ating buhay. So ano po ang application po natin dito po sa Light Brings Hope in Darkness? Mga kapatid, kaibigan, kababayan, kung gusto po nating magdala po ng pag-asa, hindi natin kailangang maging sikat o mayaman. Diba? Kahit simpleng bagay, pwede tayong maging ilaw. Halimbawa po, pwede kang maging ilaw sa family mo. Di ba? Sa pamamagitan ng pagiging patient at loving kahit may conflict. Pwede kang maging ilaw sa workplace, sa pagiging honest, kahit lahat ng iba gumagawa ng shortcut. Pwede kang maging ilaw sa mga relatives mo, mahal mo sa buhay, kahit na binabasher ka o chinichismis ka sa pamamagitan ng panalangin sa kanila at pag-intindi sa kanila. Pwede kang maging ilaw sa barkada, kaibigan, sa mga set of friends mo, sa pamagitan ng encouragement, no, sa taong dumadaan sa depression o struggle. Remember mga kapatid, kaibigan, kababayan, hindi mo alam kung gaano kalaking impact ang simple smile, simple prayer, o good deed, no, na ginagawa natin. Kapag ginawa mo ito in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, nagdadala po ng hope and light na pwedeng magbago po ng buhay po ng iba. Amen? So, last point, light glorifies God, not ourselves. Okay?
light glorifies God, not ourselves. Ang ilaw po na meron tayo ay hindi galing po sa atin, kundi galing kay Jesus. Kaya kapag nakikita po ng tao ang good works natin, ang pamumuhay natin, hindi para sabihin na ang bait mo, ang galing mo, kundi para po makita nila kung gaano kabuti po ang Diyos, po, na nagbabago sa buhay natin. Amen? Napaparangalan ang Diyos, hindi po tayo, hindi po dahil ang bait-bait mo, ang galing-galing mo, dahil po magaling ang Diyos na nagbabago sa buhay natin. Amen? Kaya po, sabi po sa Matthew 5:16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ibig sabihin, kaibigan, kapatid, kababayan, bawat kindness, honesty, at love, tender love and care na ipinapakita natin ay hindi self-promotion, kundi God promotion. Paano naman, Pastor? Nagpapakita na ako ng kindness, honesty, and love sa iba. Kaya lang binabasher pa rin ako. Kaya lang ganito pa rin sila sa akin. Anong tanong ko sa iyo? Okay ba yon o hindi? Ayan, ikaw sumagot. No? Magpapatuloy ka ba sa pagpapakita ng iyong kindness, honesty, love, forgiveness, kahit na ang iba ay hindi mabuti, hindi maganda ang sinasabi at sinasabi sa iyo? Kapatid, kaya mahalaga na lagi natin tandaan, hindi tayo ang bida, kundi po si Kristo sa buhay mo. Amen? Kung paano ang buwan ay nagre-reflect lang ng ilaw ng araw, tayo rin po ay nagre-reflect lang ng glory ni Jesus. Sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, binigay ng Diyos, ibibigay pa. Ayan ay reflection lang ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Tayo lang po ay biyaya lamang, sa biyaya ng Diyos lamang, kapatid. Kaya po, sa buhay nating ito, i-reflect natin, makita po sa atin ang katapatan, kabutihan ng Diyos kahit po ang paligid natin, ang ating mga kaibigan, pamilya, kabarkada, maraming mga comments, bashers dito, bashers sa atin. It's okay. Mahalaga ang si Lord ang nabibigyan po natin ng karangalan at kalwalatian po sa buhay ninyo. Amen? So, ano ang illustration natin dito? Light glorifies God, not ourselves. Isipin mo ang buwan sa gabi, Ang ganda ng liwanag niya. Pero alam natin na wala talaga siyang sariling ilaw. Alam niyo ho ba yun? Yung buwan. Ang buwan po ay nagre-reflect lang po ng ilaw ng araw. Kung wala ang araw, madilim din ang buwan. Ganun din po tayo, bilang mga Kristiyano. Kapag may nakikitang kabutihan ang tao po sa atin, yung honesty natin, kindness o pagtulong, alam nyo, hindi galing sa atin mismo ang liwanag na yan. Reflection lang po ito ng liwanag ni Jesus sa puso natin. Kaya ang goal ay hindi para mag-glorify, magmalaki, magmayabang sa sarili natin, kundi para i-point ang tao pabalik sa Diyos na tunay na source ng liwanag. Alam niyo po, kapatid, kaibigan, kababayan, sa social media ngayon, uso ang tinatawag na clout. Ano yung clout? Yung gagawa ng good deed, pero kailangan naka-video, naka-broadcast, naka-post para makuha ang likes at share, Pero bilang Christians, iba ang heart natin, Hindi tayo gumagawa ng mabuti para sumikat o purihin ng tao, kundi para ipakita kung gaano po kabuti, kabiyaya ng Diyos sa buhay natin. Halimbawa, kapag tumulong ka sa isang classmates o kapitbahay, kaibigan na walang kakayanan, nagbigay ka ng oras para makinig sa taong broken-hearted, hindi na kailangan ipagkalat, kasi tinulungan ko siya, pinahiram ko siya, ganyan, So, hindi na kailangan ipagkalat. Kasi ang tunay na goal ay hindi para sabihin ng tao na ang bait niya, kundi para masabi nila, buti na lang may Diyos na kumikilos sa buhay niya. Ganun natin na ibabalik
sa Diyos ang papuri, no? Yung para sa Kanya. Ano po application natin dito sa light glorifies God, not ourselves. Mga kapatid, ang challenge sa atin ay tanungin ang sarili natin. Ito yung tanong ko po sa bawat sa atin. Sino ba talaga ang go-glorify sa buhay ko? Okay? Si God ba o ako? Kapag gumawa po tayo ng mabuti, gawin natin ito with humility. Alright? Hindi para magpasikat, hindi para mag-reflect ng character ni Jesus sa trabaho, sa pamilya, sa kapamayanan, okay? Sa iglesia, wag lang gawin ang tama para mapansin ng boss. Kung halimbawa, gawin nagtatrabaho. Kundi dahil gusto mong i-honor si God dahil sa trabaho mo. Sa pamilya, maging patient at forgiving. Hindi para sabihin mabait ka, hindi para makita nila ang grace ni Jesus. Amen? So, ano po ang practical step natin dito? Bago ka gumawa ng anumang mabuti, pray silently. Ito ang silent prayer mo. Lord, para sa iyo ito. Lord, para sa iyo ito. Itong aking pagtulong, itong aking pagmamahal, pagmamalasakit, tender loving care. Lord, para sa iyo ito. Ano man yung mga bagay na ginagawa mo sa pamilya mo, sa tao, sa kapitbahay mo, sa classmate mo, o maging sa ministry, sa bansa. Lord, sabihin mo para sa iyo ito. That way, mga kapatid, kaibigan, kababayan, that way, kahit maliit o malaki ang ginagawa mo, malinaw po na si God ang bida, hindi po tayo. Amen? So, mga kaibigan, hindi natin kayang baguhin ang buong bansang mag-isa. Tama po? Pero kapag lahat tayo po ay nagpakita, nagsindi ng liwanag ni Kristo, masisira po at matatalo po ang dilim. Remember, you are the light of the world. Shine where you are and let your life point people to Jesus. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Samahan po ninyo po ako sa ating closing prayer. Lord, salamat po dahil tinawag mo kaming maging ilaw po ng mundo, ilaw ng aming pamilya, ilaw po ng aming pamayanan, ilaw po ng aming komunidad, ilaw po ng aming iglesia, ilaw po ng aming bansa. Patawarin nyo kami kung minsan natatakpan po ang liwanag namin ng compromise at kasalanan. Tulungan nyo kaming mamuhay ng may integrity, love at boldness para magdala po ng pag-asa at katotohanan po sa aming pamilya, buhay, minister at maging sa aming bayan. Naway sa bawat ginagawa po namin, makita po ng tao ang inyong kabutihan at maparangalan ang inyong pangalan. Salamat po, purihin ka o Diyos dahil you have called us to be the light of the world at piliin po namin na maging ilaw po ng mundong ito. Salamat dahil kahit maliit man ang kaya namin gawin, kapag ito po ay ginawa namin para po sa iyo, sa iyong kalwat kapurihan, nagiging ilaw ito na nagdadala po ng pag-asa sa iba. Amen. Hallelujah. Lord, Abba Father and Holy Spirit, tulungan niyo po kami na mamuhay ng iba sa pattern po ng mundo, na maging honest, kind, and faithful to you, O God. Naway makita po ng tao sa aming mga buhay ang liwanag ni Jesus at sa lahat ng aming gagawin. Ikaw lang po ang maitaas at mapapurihan. Pagpalain po niyo, O Diyos, ang bawat isang mga kapatid, kaibigan na narito, kakilala. Kayo po, Diyos, ang nakakaalam ng lahat ng kanilang buhay, maging ang kanilang panalangin po ngayon. Lord, you are good, faithful, sa buhay po ng bawat sa amin, kung paano kayo ang Diyos na tumulong, gumabay, pumatnubay, nagpala sa amin, sa aming mga buhay na nakaraan, hanggang ngayon, maging sa mga susunod na panahon. Pagpalain po ninyo po kami, salamat po, gamitin po ninyo ang aming buhay para po makapagdala ng
pagkakapurit kalwaltian po sa inyo. Dalayan ko rin po ang bawat siya narito, maging ang mga manunood, mga hinig na replay ng podcast na ito. Pagpalain mo kanilang buhay, kanilang pamilya, ang kanilang mga negosyo, kanilang mga pangarap, kanilang mga ministeryo. Bigyan mo sila ng kagalingan, O Diyos, kung sila man po ay nasa panahon ng karamdaman. I speak healing be upon you right now. Mula ulo hanggang talampakan. I command healing right now. I command natural healing, restoration and health be upon you. I command orderliness sa iyong lupang katawan because you, O God, is a God of order. So, maging maayos, mabuti ang aming lupang katawan so that ang buhay naming Panginoon ay magamit po ninyo sa kapurihan sa iyong kalwalhatian. Thank you, Jesus, for the answer for our prayers. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos, kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah. So again, mga kapatid, nakita po natin ngayon na tinawag tayo ni Lord na to be the light of the world. Amen. Ang liwanag na to ay nakikita po sa pamagitan ng pamumuhay ng iba. So pagbibigay ng pag-asa sa gitna ng dilim at nagpapakita po ng kabutihan para po sa sariling gloria po ng ating Panginoon. Hindi kailangan malaki o grand ang ginagawa mo ngayon. Kahit simpleng act of honesty, kindness of prayer, nagiging liwanag ka, nag-i-inspire ng hope, at nagbabalik ng papuri sa Diyos. So, tanong ko ulit, no? Ang akin pong iiwan ng tanong sa inyo ay ito, paano ako pwedeng maging ilaw sa pamilya ko, sa komunidad ko, sa trabaho, sa school, sa church ko, sa community. Tandaan, kahit maliit na ilaw, sapat na para magbigay po ng pag-asa sa gitna ng dilim. So kapatid, kaibigan, kababayan, maraming salamat po sa pagsama po sa ating episode na ito, no? Sa ating final episode ng ating Hope for the Nation series. Huwag kalimutang i-share ang podcast po na ito, ano po, para mas marami pang makaranas po ng liwanag ng katotohanan ni Kristo. So again, this is your host, Pastor Edric, and always remember, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay ilaw ng mundo. Shalom and God bless!